Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi maghaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan magkabayan. Akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga pasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 83 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 42 na mga comments. Sarah Brightman Vlog. Meron siyang 28 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 19 na mga comments. A name na user or Linda Abonita. Meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, sa kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-aklaro po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Pusong Inami, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan si Jean Medina, Lynn Gonzalez, Renato Vallener. Nandyan po si Paterno Vendana, Army Lagaso, Nonoy Florin Hills. Nandiyan po si Nida Manalo, Len Dalim, Lucana Nerpio, Beth Hariolning, Rose B, Sarah Bartman Vlog. Nandiyan po si Flaviana Avila, Yorelinda Palomo, and Hi to Lolita Maniha. Siyempre, i-greet po natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! So, kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, first, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nakagising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating kababayan po na nag-lunch na kasi lunch na po mga kababayan, don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami mga baon po na mga pasabog sa Sir Ivan. Marami itong mga baon po ng mga balita na pwede nating i-debunk po yung mga ipinabakalat na mga fake news ng kabilang kampo. I-debunk natin ang mga katarataduhan na ginawa po ng kabilang kampo at dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay, good morning Pilipinas! So anyways, today is Monday, no? And it's a very busy day. Siyempre, ating pong mga kababayan, busy sila ngayon sa pag-prepare po para po sa kanilang trabaho, sa kanya-kanya mga trabaho. Ang iba rin po ating mga kababayan, nag-prepare sila kasi nga pasokan na po ngayon mga kababayan. So talagang busy po ang araw. Well, as usual, kasi nga tayo ay busy rin po yung DDS, yung mga anti-Marcos sa paninira po kay PBBM. Well, alam nyo ba? Meron pong isang senator, yung pulpul na senator, nagmakaawa po sa taong bayan. Nagmakaawa po kay PBBM Makabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi ito pong issue na to, di ba ito pong si Sara Duterte, kasi nga gin-critics niya, nagpalabas siya po ng open letter at sa gin-critics niya yung gobyerno natin sa hindi daw dito paglabas po or walang master plan sa flood control project Makabayan. So gin-critics niya.
binatikos niya ang ating gobyerno, pati rin po si PBBM. Kasi doon po sa open letter, kung matatandaan ho natin, di ba marami siyang sinabi ng makabayan? Maraming sinabi. Included po sa flood control, sa PhilHealth, tungkol po ito sa mga kapulisan natin, sa security niya, at marami pang iba. Pinaparinggan niya po si PBBM. Pinaparinggan niya po ang ang Marcos administration makabayan. So ngayon, dahil nga itong si BP Sara na backlash, na baliktad makabayan. Kasi itong gunggong kasi na kailang mga scriptwriter o yung scriptwriter po ni Sara, hindi kasi nag-iisip. At saka marami pong nag-iisip ngayon makabayan na baka yung gumawa po ng open letter na yon, hindi si Sara. Kasi kilala ho natin tong si Sara makabayan, bumabalintong ito. Meron kasing taga-solso sa kanya makabayan. Alam nyo ba yung master puppet makabayan? So merong master puppet, so ang puppet, yan pong si Sara Duterte. So ang nangyari, mas pumabor pa sa gobyerno natin ang taong bayan kaysa doon kay Sara makabayan. So ang ginawa ngayon, isa pong pulpol na senator, ito pong si Senator Robin Hood Padilla makabayan, nagmakaawa. Nakakatawa talaga eh. Kasi ayon po sa balita makabayan, sabi niya, mungkahi daw ni BP Sara hindi pa tama sa administrasyon, sabi ni Padilla makabayan. Okay, tanong. Question, Senator Robin Hood Padilla. Hindi ba ang administrasyon ang pinapatamaan po ni Sara noon? Or hindi ba si PBBM ang kanyang pinapatamaan doon? Tsaka ang dapat po magsalita niyan, Senator Robin Hood Padilla, with due respect, dapat po si Sara ang magsabi niyan. Dapat i-clear niya kung sino ba talaga ang kanyang pinapatamaan. Doon pa lang po sa sinabi niya na kung saan, di ba sabi niya makabayan, na hindi daw dapat maging motivated daw yung gobyerno sa cash makabayan, sa cash, hindi daw motivated daw doon dito sa cocaine or doon sa champagne. Hindi ba si PBBM at si Felisa ang pinapatamaan doon makabayan? Diba? Gonggong batong si Senator Robin Hood Padilla, gonggong talaga eh. Mukhang siya yung addict dito, mukhang siya yung bangag. Kasi kahit anong gawin nila dito, na pagtatapan po at saka dipinsahan yung mga sinabi po ni Sara makabayan, wala na mangyayari, wala na epekto yan. Bakit? Damage is already been done makabayan. Nangyari na ho yun. Nung sinabi po ni Sara, yung napakahaba-haba po na open letter at saka ang dami pong pinapatamaan makabayan, di ba binaklas po, binas kaagad ng mga DBS, binas kaagad po ng mga anti-Marcos, si PBBM, pati po yung gobyerno makabayan. So ang damage is already been done. Tas ngayon, ang sabi po ni Robin Hood makabayan, hindi daw ang gobyerno ang pinapatamaan nun ni Sara. Mukha yatang sila po yung bangag nun. Napansin ko lang makabayan, hindi kaya sila nagkaka-depression dito? Nagkaka-depression na, nagkaka-panic mode na, kasi alam nila at narinig na po nila at meron na silang isang intel, ang tawag na makabayan, informante. Meron na silang informante daw sa loob po ng kamera na nagsabi sa kanila na inumpisahan na po. Meron na nag-move dito na mag-move po ng impeachment against kay BP Sara makabayan. So dahil po yan kanila pong nabalitaan, well ngayon, puro sila paawa effect makabayan. Sa ginawa dito ni Robin Hood makabayan, siya dito ang mukhang tanga. Mukha bang tanga? Itong si Robin talaga wala pang magawa dyan sa Senado eh. Wala pang nagawa, puro lang kain. Ngayon, taga-protekta po, tagalinis po ng katarataduhan po ni Sara makabayan. Hindi na yung mangyayari kasi hindi lang po mauto ang taong bayan. 'Di ba? Nagpanik na talaga eh. Tas papansinin natin ito pong si Botanding makabayan kasi meron siyang follow-up po na post doon sa kanyang Facebook account. Ang sabi niya na bakit naman masyadong nagmamadali na tanggalin si BP daw. Ulitin natin. Bakit naman masyado nagmamadali na tanggalin si BP? Sino ba talaga ang gustong pumalit? Well, alam nyo po, baliktad po, Botanding. Baliktad po ang iyong question. Baliktarin natin. Bakit naman masyado nagmamadali si Sara na matanggal? Yan po ang tamang question, Botanding. Bakit si Sara nagmamadali po na matanggal? Kasi si Sara, ang kanyang ginagawa, siya rin po dito ang nagpahamak sa kanyang sarili. Di ba makaabayan? Siya naman dito eh. Yung mga ginagawa niya na tira sa gobyerno natin, ang tira niya kay PBBM, ang kanyang banat, katangahan talaga. Dapat nga pagsabihan niya ang kanyang mga scriptwriter makaabayan. Dapat nga, Botanding, pagsabihan mo yung scriptwriter at saka yung director po ni Sara na hindi maganda ang kanilang ginagawa. Ang ginagawa nila dito sa pagbatikos po sa ating gobyerno na ginamit nyo itong si Sara, mas lalong
malulugmok itong si Sara. Mas lalo pong malalagapak itong si Sara. Umipikto nga eh. Diba? So sakto ba ang question natin? Bakit si Sarang nagmamadali po na matanggal? Sabi pa dito mga kabayan, kasi nga naparinig po sila eh. Diba? Nag-follow po dito si Mark Lopez na sabi dito, abangan ang mga susunod na hakbang against BP Inday Sara Duterte. Isa na dyan ang impeachment para mawala na talaga ang Duterte sa poder. So sabi pa dito po ni Sasor Gando Sasot, si Alan Troy Makabayan, sabi niya, from an alitap-tap in Congress, a congressman is so irked he might file an impeachment case against Sara anytime soon and they might have the numbers to actually pull it off. Polboronic Republic. Sana itong si Sasot Makahabay, no? Itong si Alan Troy, magdilang anghel. Mangyari yan na matanggal daw itong si Sara Makahabayan. Kung sino mang nagmo-move dyan na meron pong ginawa na impeachment move dito kay Sara Duterte, well, suportahan namin yan. Kasi nga si Sara, sa kanyang mga ipinapakita dito, sa kanyang pagka-immature, parang batang isip Makahabayan, hindi talaga siya qualified po na magiging isang presidente. Di ba? Okay na po ang Pilipinas ngayon. Unti-unti na pong nakabalik tayo sa kasaganaan. Unti-unti na pong naayos ni PBBM yung problema dyan sa Pilipinas Makahabayan. Tapos kung makabalik na naman po itong mga Duterte, nako po, malilintikan na po ang Pilipinas. Kawawa po ang mamayang Pilipino. So ipakita ko sa inyo mga kahabayan ko, ito pong isa sa speech doon po sa naalala ba natin yung Sara resign na rally mga kahabayan. May napansin kasi ako doon, nag-review ko eh. Meron isang vlogger doon na talagang maganda ang kanyang sinabi po. Pinaparinggan niya yung mga DBS, yung lagi pong nagsasabi po ng bangag kay PBBM at marami pong nabulunan dito sa kanyang sinabi. For more details, let's watch this. Sa issue dun sa bangag-bangag, ganito lang po yan para alam po ng lahat. Ang isang tao ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo o ng kidney kung ito ay may history ng drugs. Tama? Ibig sabihin, healthy ang ating presidente kasi nakapag-donate siya ng kidney. At dahil iisa na nga ang kidney nito, so hindi na siya pwedeng mag-take ng kahit na alak, sigarilyo at kahit ano pang drugs. Kahit antibiotic is limited na lang. Kasi mahina na ang immune system nito. Maaring ikabawi ng buhay ng ating presidente kung magbibisyo pa siya ng drugs. Yun ang gusto kong linawin. At para sa mga DDS na makikitid ang kukote na pag nasusupalpal sa live, sasabihin bangag-bangag. Hindi ba mas bangag kayo? Bangag kayo, bakit? Wala kayong ipagmamalaki. Ano ipagmamalaki nyo si Tigong? Patatakbuhin nyo uli. Lumakad nga, hindi kaya, tumakbo pa. Oh, patatakbuhin nyo ng vice-presidente ay ng presidente nga ay kupal. Tapos patatakbuhin nyo pa ng vice-presidente uli. Magkukupal uli yan. So yun ang aking ipinunta dito. Napakalayo pa ng aking pinanggalingan. Alam ko sa mga vlogger na mga DDC, sasabihin bayad-bayad. Baka kayong bayaran ko. Mga kupal, palibasa kasi kayo. Umaasa sa bayad. Kaya lang kayo napunta sa mga rally. Kasi bayad. Imagine mo isang vlogger. Walang pamasahe nagpunta ng Davao. Walang pera yon. Pag-uwi, nagpapagawa ng bahay. Anong ginawa mo? Ha? Tapos sasabihin nyo ako, bayad. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Kaya ito kay Sara, ha? Pag hinayaan nyo na maging presidente yan si Sara, sa tingin nyo, hindi niya kayo babalikan? Babalikan kayo niyan isa-isa. Kaya dapat, wala na makabalik na mga Duterte. Ito yung panawagan ko lang sa inyong lahat at sa mga DDS. Alam ko marami dyan sa sulok-sulok na mga DDS. Kanina lang may nakita ko diyan padaan-daan. Bakit hindi kayo makalapit? Nagmamanman para may content. Ganda na ba kayo kadesperado? Kakunti lang kami kung bibilangin nyo. Kasi hindi kami bayad. Nagpunta kami dito para maglabas ng salubin. Dito rin sa channel natin, marami pong mga DDS na nagbabantay mga kaabayan, nagmamanman kay Sir Ivan.
Diba? Pero at least nakinig sila kay Sir Ivan. At least malaman rin po nila yung mga ginagawa po ng mga proyekto po ni PBM. Yung ginagawa po araw-araw na mga plano ni PBM para po mapaunlad na po ang Pilipinas, makabayan. So at least nakita nila, no, hindi sila totally bulag. Welcome naman po lahat. Welcome po mga DBS. I missed you already. And I always miss you every day. So siya nga pala, may nangyari pala mga kababayan, no, doon po sa West Philippine Sea na meron pong nangyaring medyo hindi maganda mga kababayan. Binuli na naman po ang ating kababayan po na Philippine Air Force. Kasi ang ating pong kababayan po na mga Philippine Air Force, last Saturday yata yung mga kababayan, na nagkaroon sa ito ng parang routine ho nila na security maritime po sa ating teritoryo. So sa airplane mga kababayan ko, hindi lang napansin na meron palang sumunod po na isang Chinese aircraft na kung saan naglabas sila po ng flare mga kababayan. Saka yan po napakadelikado talaga kapag matamaan po yung aircraft na isang flare mga kababayan. So yan po ay delikado. Ipakita ko lang sa inyo ito pong video mga kababayan. Actually kanina ko lang ito napansin eh. For more details, let's watch this. O, di ba? Grabe talaga, no? Ganon po kababoy ang pag-uugali nitong China, makahabayan. Hinaharas tayo sa sarili natin pong teritoryo, makahabayan. Ang ginawa po ng China, yung aircraft na yon, yan po ay illegal at saka unjustifiable, makahabayan. So ito pong ginawang harassment ngayon ng taga-China, yan po ay kinundi na kaagad po ni PBM. So si PBM, ang palasyo, nagpalabas kaagad po ng letter, makahabayan. So sabi dito, palace statement regarding the air incident over Bajo de Masinloc. The President strongly condemns the air incident in Bajo de Masinloc earlier this week and stands by our brave men and women of the AFP, especially the Philippine Air Force or PAFP. The actions of the People's Liberation Army, yung Chinese Air Force PLAAF aircraft were unjustified, illegal and reckless, especially as the PAF aircraft was undertaking a routine maritime security operation in the Philippine sovereign space. We have hardly started to calm the waters and it is already worrying that there could be instability in our airspace. So, kinundi na kagad po ni BBM. Pero kaya ba yang gawin po ni Sara, makabayan? Di ba malaking questions kapag ito pong Chinese na merong ginagawa po yung China, hindi talaga kaya po kundinahan po ng kabilang kampo, mga kababayan. Bakit? Sila kasi ay pro-China. Tapos ngayon may gana pa silang mambatikos po sa gobyerno natin, mga kababayan. Bakit naman sila mambabatikos po ng ating gobyerno samantalang sila naman po ay pro-China, mga kababayan? Kaya nga yung survey na ginawa po ng SWS, mga kababayan, or yung Okta Research, gusto niya papalitan po na dapat daw pro-Pilipinas, hindi daw pro Duterte ka ba or pro Marcos. Dapat daw pro-Pilipinas ba or pro Marcos, mga kababayan. Dapat nga doon ang ipalit, no, pro-China ka ba o pro-Pilipinas. Dapat ganon kasi sigurado po ang pipilian po ni Sara doon, mga kababayan, pro-China. At malalaman natin kaagad kung sino po yung mga pro-China, mga kababayan. So dapat ganon. Sara Duterte, kaya mo bang kundinahin po yung ginawa po ng Chinese aircraft na yon? Sige nga, challenge. Tas may gana kang mambatikos po sa gobyerno natin, gonggong talaga eh. Ang iyong mga ginagawa, bumabaliktad ho yan sa'yo. Tama naman talaga, sinabi po ni Chua, mga kababayan, ni Representative Joel Chua. Sabi niya, so until now, hindi pa rin po natin alam kung ano po ang stand ng ating pangalawang Pangulo pagdating po sa issue o usapin ng West Philippine Sea. Actually, iyon nga rin yung kinagulat ko. Dahil ang isa po sa batikos niya sa ating Pangulo ay yung sa mga foreign. Pakikialam daw ng dayuhan, alam ko lamang po na issue ngayon ay sa atin ay may foreign sa issue po ng China, mga kababayan. So tama po sinabi talaga ni Chua. At least po si Chua, no, rumisbak siya dito kay Sara. May basehan naman talaga. May sense, mga kababayan. Pero itong si Sara, kapag meron siya ditong interview po sa Seminay, walang sense sa kanyang sinasabi. Pabalintong-balintong. Parang grade 1 nga na magsalita, mga kababayan. Diba? Correct ba I'm wrong? Okay, so pagkita ko sa inyo.
ito pong nangyari na, di ba, naalala ba natin si Colonel Eduardo Asierto, mga kabayan? Naalala ba natin si Asierto? Yung pong, no, yung whistleblower po sa panahon po ni Digong, na ito po yung pinaghanap rin po ni Digong at may plano rin po si Digong dito na titigin, mga kabayan. Naalala ba natin, di ba, yung sa issue po ni Michael Yang, mga kabayan, yung meron pong nakapasok na mga, siyempre, yung mga shabu, mga kabayan na bulto-bultuhan talaga, Tony Tontinlada, at saka meron ngang halos umabot po ng 7 billion pesos po na shabu, mga kabayan. At yun po'y pinadaan sa Bureau of Customs. Bumalik po the other day, this is the other day, I think week ago, mga kabayan, meron kasing interview na ginawa po yung Rappler doon po kay Colonel Eduardo Asierto. So this is already 8 days, mga kabayan. Pero sayang nga kanina kung ito napansin doon po sa vlog po ni vlogcaster din, si Arman din, mga kabayan. Meron kasi na-forward sa atin na isang ating solid viewer na sabi niya, Sir Evan, tingnan mo nga to. Grabe po ang sinabi po ni Asierto, mga kabayan. Totoo naman talaga, grabe po ang sinabi ni Asierto. Pero before ko ipapakita sa inyo po ang kanyang interview, mga kabayan, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong mga sinabi ni Digong noon tungkol po kay Asierto, na kung saan napakasinungan talaga, mga kabayan. For more details, let's watch this. I'm trying my best. Huwag kayong maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung ang putang, tanungin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47, 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong gagong to, ha? A few moments later. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it as it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Ganun po kasi nungaling po itong si Digong, mga kabayan. Di ba? Yung mga issue noon, mahilig kasi siya magplanta dito ng mga intriga. Tsaka mahilig po sila to magplanta po ng mga ebidensya, mga kabayan. So talagang maisip natin dito, itong issue po kay Asierto, planted ho ito, mga kabayan. So gusto niya ipalabas po sa taong bayan na itong si Asierto, si Colonel Eduardo Asierto, mayroong ginawang kabulustagan. Kasi nga si Asierto, mga kabayan, sa panahon po ni Digong, sa hindi po nakaalam, ito pong issue nito ni Asierto, year 2017. Siya kasi dito yung nakakaalam sa ginagawa po ni Michael Yang, mga kabayan. So dahil po nalaman niya yung kalakaran po ni Michael Yang na kung saan konektado po sa illegal drug dealing, mga kabayan, so nalaman niya, kaya nga ito'y sunumbong niya doon kay Bato de la Rosa. Nagsumbong siya kay Bato de la Rosa hanggang nakaabot ito doon kay Bongo, doon po kay Digong, mga kabayan. Pero anong nangyari? Binaliwala po ni Digong itong issue po ni Asierto. At saka nangyari, mga kabayan, binaligtad pa itong si Asierto. So siya po dito'y inakusahan na meron siyang ginawa po na hindi maganda na, mga kabayan, so naging wanted siya. Si Asierto ngayon, hindi natin alam kung nasaan ngayon. Ang balita-balita, nandun daw sa ibang lugar, nagtago, mga kabayan. Kasi nga merong patong po sa ulo, 10 million pesos yata yon if not mistaken. May patong po sa ulo itong si Asierto para na po mahanap, mga kabayan. Pero sinabi po ni Digong, gusto niyang ipatigil, mga kabayan. Di ba nagtanong siya sa kapulisan natin at saka sa mga kasundaluhan natin, bakit daw hanggang ngayon buhay pa itong si Asierto, mga kabayan? So may plano talaga siya. May intention, ipapaligpit niya itong si Asierto. At saka ipapakita ko sa inyo ito pong interview po ni Asierto doon sa Rappler, mga kabayan. At saka meron siyang sinabi na ibininta daw ni Digong yung WPS kapalit po sa proteksyon ng China dito po sa drug illegal trade, mga kabayan. Nasangkot itong si Michael Yang. For more details, let's watch this. Ang focus lang talaga nila is yung street level. Yung mga nasa baba. Kasi ang sindikato ng droga is kung baga sa triangle, nandito sa taas yung mga source, yung mga talagang high value target, di ba? Source, tapos distribution,
end user. Sino ba yung end user? Yung addict saka yung street pusher. Di ba? Ito lang iniimbestigahan nila. Yung nasa baba. Yung source saka yung distribution na doon sa sa large scale. Hindi nila iniimbestigahan yun. Hindi nila iniimbestigahan, pinoprotektahan pa nila. Katulad nila Michael Yang. Di ba? Colonel, yung isang mahalagang konteksto nitong hearings na ito ng House at ng dalawang committee ng House ay nangyayari ito under a different administration at may mga nagsasabi na nakikita rin naman natin yung growing rift sa pagitan ng mga Marcoses and Dutertes, and people, the critics and observers would always ask this, bakit ngayon lang daw or nagkataon lang daw ba yung pag-resurface nyo ni Las Cañas at ni Asierto in this time na talagang the government is moving towards investigating drug war? So, just to go back to my question, sir, bakit ngayon lang daw kayo ulit lumabas? If people would ask. Kasi nakita ko yung opportunity. Sabi ko nga kanina, ngayong panahon ni President Marcos, merong justice ako nakikita. Yung panahon ni Duterte, wala talaga eh. Ngayon, may chance ako sa justice ng fair treatment. Kasi yun lang din naman ang hiningi ko eh. Fair treatment. Justice. Talaga, ang ginawa sa akin ng nila Duterte, talagang injustice. Ginawa na ako ng kwento hanggang sa makasawan ako, pati mga tauhan ko. Dalawa na ang nawala. Si Paji, namatay na mag-isa sa ibang lugar. Napakasakit. Kaya, kailangan kong lumabas para ipagtanggol din sila. Para sabihin na, inosente sila. Inosente kami. Hindi kami dapat yung pinapatay. So parang in other words, sir, sumusugal kayo sa bagong administrasyon dahil may mga signals kayong nakita ng pagbabago at improvement? Tama po ba ang intindi ko, sir? Yun nung sabi ko nga, example si Senator De Lima. Makakatulong ito dahil mapapatunayan na pinoprotektahan ni Duterte sila Michael Yang at Alan Lim. Di ba? Ito yung mga, kumbaga, sila yung mga player ngayon. Tignan nyo naman kung paano niya i-describe si Michael Yang. Siya ang pagador, sabi niya, di ba? Parang picture ng mga negosyo na pumapasok dito ng mga Chinese. Di ba? Ano bang negosyo ang pinasok ng panahon ni Duterte? Pogo, di ba? Yung Parmali. Yung pasok ng illegal na droga sa Bureau of Customs. So, malaking factor ito na talagang involved si President Duterte at Bongo doon sa proteksyon ng sindikatong nag-cooperate sa atin sa loob ng ating bansa. Pinoprotektahan niya yung nasa itaas. Pagpasok ng droga, protected niya. Pag dinistribute na, sa kanya ipapapatay yung mga user, yung mga street pusher, para sabihin na i-dramatize yung kanyang war on drug, na galit daw siya sa droga. Pero ang totoo, mahal niya yung droga kasi kumikita siya. Speaking of ICC and Las Cañas, sir, if ever ba na may chance at lalapit sa iyo ang International Criminal Court para dito sa kaso o investigasyon nila kay President Duterte, are you willing to cooperate and be a witness? More than willing. Kasi may mga statement si Las Cañas na pwede kong i-collaborate. So, I'm more than willing. Basta mabigyan ng justice. Magkaroon ng hustisya. At, siyempre, para ma-arresto na si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa. Sana nga, pumayag na si President Bongbong Marcos napapasukin ng ICC at pa-aresto na itong si Digong. Di ba? Opo. And without... Talagang dapat silang arestuhin. Dapat nilang managot para hindi pamarisan. Sir, bilang panghuling tanong, Colonel,
30,000 mahigit, sir. Around 30,000 yung namatay sa drug war ni Pangulong Duterte. Ayon yan sa mga datos ng mga human rights organizations. At talagang sa kasalukuyan nakikita natin na tuloy pa rin yung patayan at tuloy-tuloy pa rin yung droga. In fact, meron nga di bang ito, yung inimbestigahan ngayon ng House ay around 7 billion na drug haul sa Subic saka sa Central Luzon. Sa ilang taon nyo, sir, bilang anti-drug cop at bilang isang whistleblower, ano pong ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon na patuloy pa rin yung drug war doon sa drug war ni Pangulong Duterte? Masasabi nyo ba na palpak? Masasabi nyo ba na peki yun or sham lang in the first place? Ang sabi ko nga is, yung war on drug is cover niya yun eh. Kasi pinoprotektahan niya yung mga source, financier talaga ng ano. At yan ay mga Chinese. Doon ba sa 6 na taon ni Duterte, nabanggit niya ba na ang source ng shabu ay China? Wala akong narinig na binanggit niya yun eh. Pero alam ng lahat na ang shabu ay galing sa China. Ang pinuno ng sindikato ay mga Chinese na nasa China. So, anong nila, ang nangyayari ngayon, na tuloy-tuloy pa rin yung pasok, kasi naka-establish yung sindikato ng magandang network Di ba? Ako nga, nagulat ako sa mga nakukumpis ka ngayon. Over Billions. 1 ton Yeah. More than 1 ton. Samantalang nung namin is, yun walang umaabot sa ganong kalaking volume. Kumbaga is, sa aking analysis, kumbaga doon sa West Philippine Sea, ipinagkanulo na tayo, binenta yung West Philippine Sea, di ba? Kaya himig siya doon Parang ibinenta tayo ni Duterte sa Chinese syndicate para pumasok yung droga ng sa Bureau of Customs pag pumapasok yung droga. At pilit nilang pinoprotektahan yung Bureau of Customs. Nililigaw ni DG Aquino na yung mga nahuhuli raw shipside smuggling. Malaking kasinungalingan yung ginagawa ni Duterte na laban sa droga. Grabe no, booking si Duterte. Tapos ang nakakatawa pa dito mga kabayan, ginawa pa niyang Presidential Economic Advisor itong si Michael Yang. 'Di ba? Grabe talaga So itong si Digong, dito din makikita na marami talang ginagawang kapulastagan si Digong sa panahon niya mga kabayan. At saka marami talang kawawa, no? So kaya nga nakahanap dito ng pagkakataon, nakahanap ito ng panahon na kung saan sa panahon po ni PBBM mga kabayan, kasi nga nakikita po nila, for example sila po si Trillanes, kasi ang batas po natin dyan sa Pilipinas, patas na kasi. Kaya dito sa panahon po ni PBBM, sila ngayon nag-file po ng kaso mga kabayan. I think ito pong kaso ni Colonel Asierto Makabayan, parang konektado yata doon po sa pagkaso po or sa ikinaso po ni Trillanes doon kay Pulong Duterte at saka yung husband po ni Sara Makabayan na si Manscarpio. 'Di ba? Involved doon yung custom na tungkol daw sa drug trade, nakapasok yung drugas na worth almost 7 billion pesos Makabayan. So konektado itong issue po ni Asierto doon po sa ikinaso po ni Trillanes doon kay Pulong at saka kay Carpio Makabayan. Okay? So before tayo magpatuloy po sa ating topic Makabayan, isatamar natin. Nandyan po si Johnny File, Rofo Kapukian, nandyan po si Deng Cristina Sordilla, Shenro Makino, Haitsu Salvador Guadayo, Lilian Dalyabe, Leonardo Steliero, Perlito Ruiz, nandyan po si Masking Digma, Maria Cristina F. Manimbao, Cecilia Montero, Liwayway Tanso. Nandiyan po si Aida Sinsuat, Guadalupe Marquez, Leonardo Blue, Haitsu Annabel Huson, Merna Borromeo, nandiyan po si Gemma Sampilo Camarines, Nonski Pasamonte, Georgina or Gorgonia Angala, Haitsu Bebe Garcia, Vida Cardona, Alicia Lick, Victor Robin, Namnama, Hakalne Digay. Nandiyan po si Miragre Secretaria, Shemezo LB, Wing Salvatierra, and Haitsu Apple Nash. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kabayan, ito pong issue yung NBI. Naalala ba natin na 2 days ako mga kabayan, meron palang nangyaring paglusob ng NBI doon po sa compound po ng QOGC. At ang naglusob doon, yung NBI mga kabayan. Kaya lang, napansin ko kasi sa balita,
na itong ginawa daw na ng raid po ng taga NBI parang scripted mga kababayan, bogus daw. Dito po sa bagong NBI director, itong si Archie mga kababayan, ayon po kay Arlen Stone, isa ritong bayaran mga kababayan kasi ito po ay Aliporis, tauhan rito ni Quiboloy at saka ni Digong mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Hindi pa rin natuntun si Pastor Apollo Quiboloy sa paghahain ng NBI Region 11 ng arrest warrant sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. At taliwas sa mga nangyari noong mag-serve ng warrant noong June 10, walang mga miyembro ng KOJC na nagbabantay sa labas ng compound. Tinanggap ng legal counsel ng KOJC ang warrant of arrest mula Pasig City at Quezon City, kabilang na ang contempt warrant ng Senado. Sa press conference naman ng KOJC kagabi, kinwestiyon na abogado ni Quiboloy ang basehan ng freeze order ng Court of Appeals. Ikinagulat daw nila ang sinabi ng Justice Department ng isa sa mga naging basehan ay ang nakabimbing kaso ni Quiboloy sa Amerika. Gayon na sa Pilipinas ang mga ari-ariang sakop ng order. Pero ayon sa PNP, malaking tulong ito sa kanila dahil hirap sila sa paghanap kay Quiboloy dahil sa dami ng resources nito. O di ba nakakaduda mga kababayan? Naalala ba natin yung nag-serve po ng warrant of arrest, yung nandun po yung SAF, nandun po yung kapulisan natin. Di ba nakagulo yung mga kababayan? Gabi pa nga or madaling araw pa nga, nandun na po yung mga tauhan po ng KOGC. Yung nakaroon po dito ng checkpoint, nandun po yung SWAT mga kababayan. Di ba nakagulo rin po? Pero nang pumunta dyan, the other day mga kababayan, ito pong bagong NBI director daw dyan sa Davao City, bakit wala yatang kaguluhan? Parang puro smile-smile yata yung attorney po ng KOGC mga kababayan. Nakakaduda. Bakit? Ito kasing NBI director dyan, yung si Archie mga kababayan, kilala po ni Arlen Stone. For more details, let's watch this. Nagtataka ako, inaanunsyo ng PNP, pero bakit nauna yung NBI? Hindi ba? Do you know this person, Arlene? Sino itong gumawa? Sino ito nag-head sa NBI na parang pa-smile-smile pa sa kanya yung lawyer? Nung na-interview siya, nung lawyer ng KOJC, parang bata ko to o kaibigan ko to. Oh. Kaya nga sir very confident sila na walang makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit sir? Yan si Archie Albao, tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Aray! Grabe! Oh. Kaya siguro kaya nila ginawa 'yon, no? Para maunahan nila yung PNP. No, para to tell the public that they are doing their job. Pero nakita naman, it's very obvious naman, 'di ba, sa video na pinakita kung para silang namamasyal lang doon eh. Ang laki-laki ng compound, ilan 'yon? 20 plus 25 or 23 NBI agents yung dala nila doon. At ano pa ang sabi ni Albao? Wala daw ilaw. Wala daw ilaw doon sa kingdom kung saan nagtatago si Quiboloy kaya hindi nila nakita. Kung pupunta kayo sa isang lugar and you are executing raid, wala kayong mga equipment. Kung walang ilaw, wala kayong equipment para makita kung makita yung mga hinahanap ninyo. Very crucial. You were saying, nagbigay ka ng envelope dito kay Albao na NBI chief ng Davao Region? Yes, isa po yan na binibigyan ng binibigyan. Regularly binibigyan. Yes. Ni Quiboloy, kapag tumatawag yan at pumupunta doon, may mga isa yan sa mga officials, mga officers natin na nakakatanggap ng money from Quiboloy. Very serious. At kaya masyado silang kapante. Magkano ang laman? Arlene, magkano ang laman? Hindi ko alam kung magkano ang laman kasi iba po yung nagbilang. No? Pero mga sa tansya mo, mga anong kapal? Mga 100? Siguro mga yun, sir. Depende kasi yan sa rank, no? Pag yung mga generals o major, yung may mga ranggo, nasa 100K pesos yan.
Oo, pataas. Pero yung mababang rank, nasa 50 to 25, ganon. So, nung time niya, ano pa lang siya nun? Hindi ko maalala kung ano yung rank niya doon, pero isa siya sa mga malapit na kaibigan ni Mang Kanor at ni Digong. Oo. So kaya ang purpose na pumunta sila doon hindi para hulihin si Kibuloy, kundi bigyan ng message. Bigyan ng tips. Sila yung nagbibigay ng tip eh. Pagka may plano may plano na raid katulad nung una yung ginawa ng PNP, sila yung nagbigay ng tip kay Kibuloy. Kaya grabe. Bantay, parang bantay sa lakay. yes, bantay sa lakay talaga yung nila, yung style nila diyan. Alam nyo, diyan sa kasi sa Davao, lahat ng mga kapulisan diyan, NBI agent, mga tao yan ni Digong. Once tao ni Digong, tao din ni Kibuloy yan. No, dapat yang mga yan paalisin sa Davao, ilipat yan. Lalo na yan si Archie Albao, dapat wala na yan sa Davao nailipat na yan kasi kung andyan yan sa Davao, walang justice na mangyayari. Walang justice na ma-serve pagdating sa mga kriminal, lalo na andyan pa si Duterte. Once na yung warrant of arrest ni Digong ay lalabas, walang mangyayari. Kasi they are going to protect Kibuloy and Digong. Ma-inform na niya si Digong. Yes po, oo. So talagang ipapaalam nila kung ano yung mga plano. Dapat nakikita ko ito, Arlene, na pwede rin gumawa siya ng preemptive strike na yan ay para i-establish na, kasi nakita ko yung interview niya, parang sinabi pa niya, parang galit pa siya, di ba, si Regional Director Torre. Sinabi nandyan pa sa compound. Parang galit pa siya na parang sinabi, sabi andito sa compound. Wala naman. So sa tingin ko rin yan, kaya ni-raid nila para ipakita wala dyan, kahit nandyan talaga. Kumbaga, para umalis na dyan yung, may 1,000 daw dyan may 2 batalyon daw dyan na police na naka-ready lang. So para umalis na sila dyan at pumunta na sila sa ibang lugar, kuno. So kuwan na si Kibuloy, parang kuwan na ta siya, hindi na siya magalaw, hindi siya mahuli dyan, so free as a bird na siya within his own kingdom. Mm-hmm. Parang yan ang nakikita ko, parang sineset up ba, parang dito kasi, Arlie, kung may mga taga-ombudsman o may mga pulis, may kaso sila, putos, nilagyan sila, binayaran sila, magpa-file sila ng kaso. Ito lang nila, Arlene, ipapile nila yung kaso. Pero yung kaso, isabotahe nila. Walang ebidensya kasi alam nila, i-dismiss lang yun ng korte. Pag dismiss ng korte, hindi ka na pwede mag-file ng kaso ulit. Let's say, drug lord ka. Pwede mo na sabihin, na-clear nga ako ng korte. Napailan ako ng kaso. Old case na yan. So, meron sa court, meron sa hustisya sinasabi, double jeopardy. Hindi mo na pwede kasuhan ulit kung na-clear ka na doon o na-dismiss yung kaso. So, ito nakikita ko ginawa niya. Inunahan niya itong mga bata ni Torre, gumawa siya ng kunwari ng raid. Pagkatapos yung raid, echo na yun. Para sabihin, pumunta na kami dyan 200 katao ang dinala ko, ginalugat na namin yan. Wala nga Sa kingdom daw, di ba? Sa kingdom. Pero tingin ko, andyan yung sa kingdom. Sir. Parang diversion yung kanilang style. Pwede rin. Ginagawa niya. Ida-divert para malinis yung attention dyan. Sa ibang bagay para hindi mapuntahan. Tapos ito pa yung fishy. I can smell shit from far away. And this is what I smell. Sinabi ba naman niya na wala daw ilaw doon? Paano niya malaman walang ilaw kung naka lang yung switch, nakapatay yung ilaw? Bakit wala silang dalang equipment, walang flashlight na dala?
Walang any type of equipment. Pupunta ka, magre-raid ka sa isang lugar, wala kang dalang equipment, kaya hindi nila makita yung subject because wala daw ilaw. Anong klaseng reason yan? Ay, Arlene, by the way, naka-live rin sana ako sa kwan ko, pero yun, kanina pa nagka-problema, wala daw audio. Later on, I'll just download your kwan na lang, ha? Dito ko na lang i-play sa akin ulit. I-replay ko na lang. Kasi wala daw sound dito eh. Sayang, no? Live pa naman sana. Walang sound. Sige na. Oh, so you were saying na parang alam nyo, nakikita ko rin pattern na several months ago na na-vlog ko ngayon meron sinasabi, patay na daw si Kibuloy. Nakatakas na daw si Kibuloy. Ganon puro, pinopropaganda tayo na kung patay na nga, bakit hahabulin mo pa? Di ba? Or kung nandun na daw, nasa Singapore na daw. China na daw. So, sa tingin ko, this raid is another setup nila. Para nga, kasi in fairness, Arlene, I don't know if you're monitoring him, itong si Regional Director Torre, grabe ang pag-aaway nila ni Baste Duterte, di ba? Yung sabi ni Baste na sasampalin niya yan. Di ba? You heard that? Yes, I heard it. Ang gusto lang talaga daw niya gawin sa buhay, yung parang dream lang talaga niyan, makasampal ng general. So, looks like itong away nila ito, this is good for us. This is good for sa mga biktima ni Kibuloy. Ibig sabihin, itong si General Torre, baka hindi niya ibebenta yung itong operation nila, ganon. So kasi magkagalit na sila, siguro very honest to goodness, arestuhin niya talaga yan si Kibuloy. Kung tama ka, kung meron marami sinasabi sa mga commenters mo, dapat alisin na yan si Albao Dapat talagang alisin. Lahat ng mga NBI na nasa Region 11 at mga PNP na taga Davao, dapat paalisin na yan dyan. Palitan na silang lahat kasi lahat sila ay protector ng mga criminals. Kaya nga, malaking challenge ito kay Torre at saka kay Marbil Makabayan. Kasi paano nila ito makita itong si Kibuloy, isamantalang meron pa palang mga buaya dyan sa Davao Makabayan. May buaya sa NBI, may buaya sa kapulisan natin. So talagang ito po'y napakalaking challenge sa kapulisan natin. So ang dapat gagawin dyan, dapat linisin po yung hanay ng kapulisan dyan sa Davao Makabayan. Tsaka papalitan po ng mga bago, pati po yung NBI. So yan lang po ang tanging solusyon dyan. Kasi kapag nandyan pa rin po itong mga buhaya na ito, hindi talaga po makikita nila itong si Kibuloy. So sayang po yung effort ng ating gobyerno. So anyways, isetara po natin. Nandyan po si Elsa Hoffman, Rodolfo Porti from Montalban. Hi to Loyloy. Nandyan po si Nanay Els Channel from San Jose del Monte, Bulacan. Hi to Julieta Marbon from Taguig City. Hi to Concepcion Awi from Athens, Greece. Nandiyan po si Edwin Molina, Bong Garcia from Milan, Italy. Hi to Johnny Santos from Talim Island, Barangay Tuna, Carduna, Rizal. Hi to Tiki Reyes from Davao. Nandiyan po si Normas Ranch from Russia. Hi to G. Manguera from Plaridel, Bulacan. Nandiyan po si Sandy Bermoy from Calbayog City, Samar. Hi to Filipa Agbalyog from Macau. Nandiyan po si Florida Alvarado from Matog, Sorsogon. Timoteo Obejero from Talacag, Bukidnon. Nandiyan po si Chiquito 865 from Soralia, South Cotabato. Erlinda S. Coloma from Cabanatuan City, Nueva Ecija. And hi to Arlen Pianar from Frankfurt, Germany. At saka hi daw sa Cebu, Cordoba. Okay, so yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas
aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Sa pangalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng